So, isang natutunan ko guys kung bakit kung minsan hindi ako nagpapahiram ng mga gamit. Kasi nga kung minsan may gagamit pag nasira, hindi niya pinapagawa gamit nun. Parang toothbrush yan eh. Gusto mo ba yung toothbrush ko? Pan-toothbrush mo rin. May nagpahay sa akin guys ng speaker. Ito. Ang problema daw nila ay madali na daw malobat tapos di nila magamit. Ang problema lang nito ay cord. Meron akong cord dito. Ganito lang guys, oh. Sa mga customer kasi natin kung minsan, pagtyagaan lang natin yung kakulitan nila. Yan. So, yun lang problema nito. Pero hindi ko rin alam kasi nga, matagal na daw na-stock ito kasi hindi nagagamit. At padaling malobat. Siyempre naman, kung di mo isaksak sa kuryente, hindi ma-charge. Pero sa tagal ba naman, masisira yung battery. So ngayon ay curious naman ako sa design. So eto ay lobat. Syempre pag di mo sinaksak sa kuryente, malalobat talaga. So tingnan natin yung loob, curious ako. Supposed to be mga ganito, pag tumagal talaga masisira dito na una ay yung kanyang battery. Kung maingat tayo sa kanyang mga gamit, malamang ito pinahiram eh. Ayan, hiram ng hiram tapos hanggang nawala yung cord. Yun na. So ito natanggal na natin, no? Makwento nga pala. Kaya ako tumigil bilang repairman or technician ng mga appliances kasi nga kung minsan may mga customer na mas magaling pa sa technician. Yung inuunahan ka. Tapos kung minsan ay nilalang yung trabaho natin. Okay, so ito yung tatanggalin natin. Wala din ako idea guys kung gaano kalaki yung battery nito or ano itsura ng battery niya. So yun siya guys, transformer type yung kanyang supply. Tapos IC type yung kanyang amplifier. Oh. Yung mga Class D kasi ngayon ay kung tutusin mas maganda sana kung ganun eh. Meron siyang DC-DC converter from 12 volt, patataasin niya hanggang 30 volt or 24. So eto malamang ay hindi na kasi wala siyang DC-DC converter. Direct na 12 volt kasi dito meron siyang input yata ng 12 volt. Ayun oh. 12 volt input. Akala ko output ng speaker. Ayan, maganda. Kung minsan napagkakamali na yung speaker, paglagay natin lumalagitik yung speaker natin, nasisira. Okay, yan guys oh. May nakita akong guitar amp na ang liit ng kanyang amplifier. Ang supply ng kanyang amplifier ay 30 volt. Meron siyang DC-DC converter. Mas malaki pa yung DC-DC converter niya. Kaya malakas tapos ang lakas ng tunog. So ito yung kanyang battery. Check natin kung lumobo na rin hindi kasi nga na-stuck na to ng matagal eh. Ito guys, maliit lang yung kanyang battery. Sealed lead acid battery, 12 volt, 4.5 ampere. Constant current or voltage nasa 14.5 yung maximum. Tapos yung standby niya ay nasa 13.5. So ang fully charged niya ay 14.5 tapos pag ginagamit na natin ay 13.5. Okay. Initial current less than 1.3 ampere.
Maliit lang. So, sa tingin ko okay pa naman yung kanyang battery. Ang talagang na ano lang dito ay na-stuck. Dahil nga sa hindi na i-charge kasi nga nawawala na yung kanyang AC cable. So pag nawala kasi yun, hindi na natin siya may charge. Kasi nga kung minsan yung ganito ay komunal. Kung kanino na pupunta. Tapos pag may nawala, turuan na. Siyempre dahil nga sa pagkikisama, kung minsan hayaan mo na lang. So ikaw na may-ari ngayon, ikaw nang kawawa kasi nga ikaw yung papagawa. Kahit sa mga sasakyan natin ganun eh. Ang sarap gumamit pero pag nagka-problema, kamot ulo na lang. Budget na speaker, pwede na ako. Pang PA at pang sumba-sumba, pang komunal, pwede na. Huwag ka magpapahiram ng mga bagay na yun talagang valuable. Yung kagaya ng JBL, tapos papahiram mo. Pagbalik, may mga gas-gas, punit dito. Okay, nilublog sa tubig, may punit na. Tapos, sayang. Sayang yung pera mo. So yan yung speaker niya. Malakas dito guys kasi nga pang PA lang naman eh. Public address. Yan. Tigas din yung tunog ah. Oh, di ba? Pero in fairness guys, tingnan nyo. Naka TVC siya, double voice coil. Tapos naka 4 ohms. Bale, yung amplifier niya ay stereo. Tapos dalawang amplifier ang nagdadrive sa isang speaker. Kasi kung ito ay naka series, ayun o, nasa 4.1, nasa 4 ohms. Ayaw tumunog ng ating tester. Ayan. Naka 4 ohms siya. So hindi naman siya naka-parallel para maging 2 ohms. Bale, naka-drive siya sa 4 ohms. Ayan, isang speaker. Tapos parang dalawang amplifier. So ang tingin ko dito parang naka-mono. Isang signal yung pumapasok doon sa dalawang amplifier tapos pumapasok. So ito yung mga usong amplifier ngayon, ang mga built-in amplifier sa murang halaga. Napaka-cheap pero ito yung uso ngayon. Maraming ganito ang ginagamit ng mga Pinoy ngayon. Kasi low budget siya eh. Budget tapos mayroon ka ng built-in amplifier, supply, parang hybrid siya, pwedeng sa kuryente, pwede sa battery, pwede mo i-charge gamit ang battery. Compare naman kay JBL, ang mahal niyan. So kung bibili ka niyan, halos makabili ka na ng 2 or 3 ganito. O diba, tapos pagsasabay-sabayin mo, meron pa siyang Bluetooth, diba? So kaya siya mabili at maraming gumagamit ng ganito. Dahil nga sa brownout ng almost 2 weeks, si Apex Pro ang gamitin natin. AC. Yun. So, ngayon ay AC tayo.
Yun, nagcha-charge din naman kahit papano. Kailan kasi sa tagal na hindi siya na-charge. Ayun. Talagang ganun talaga. Okay, subukan natin sa Bluetooth mode. Grabe, ang ingay. Lakas. Yun. She understands again on the wings of. Okay, ayos din naman. Meron siyang mga volume, bass, treble, mic 1, mic 2. Meron siyang echo kung sakaling pang-inuman lang yung boses natin. Basta may gitara pa. All in one. Kung tayo mahilig mag-perform sa daan, mga street, okay lang. Pwedeng-pwede na to. Ayos. I-try natin yung mga music na hindi siya copyrighted. Ito. Walang problema. So, isa natutunan ko kasi guys na hindi naman masamang pagiging madamot kasi nga personal na mga gamit mo. Parang toothbrush yan eh. Gusto mo ba yung toothbrush ko? Pan-toothbrush mo rin. So, hindi. So, para sa mga humihiram naman, kung ano yung status ng gamit na iniram natin, pag binalik natin, ganun din. Kung nasira man, obligasyon natin na humiram na tayong magpapayos, hindi na yung may-ari. Kasi hindi natin ulit kailanman mauulit humiram sa kanya or magpahiram sa atin. So, sana kahit pa paano sa video na to may konting kalaman tayong natutunan. So, maraming salamat guys. Next time ulit. Bye-bye.